series ito every Sunday. But para makita natin yung kabuuan, kailangan muna natin bisitahin ang kasaysayan. So bago po tayo magsimula, tayo po muna yung nanalangin. Dakilang Diyos, sama namin nasa langit, salamat Panginoon sa oras po ito at naway patuloy po kami gabayan sa pag-aaral ng inyong salita. At sa oras po ito, dalangin namin na makita namin yung providence mo at yung pagkilos mo upang palaganap ang Ebanghelyo at kung paano mo ginamit ang mga pinili mo upang ipangaral ang Ebanghelyo. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. So sabi ni Matthew Barrett sa kanyang essay from DGC about 5 solas, the 5 solas form the nucleus of the evangelical faith. They not only capture the gospel of Jesus Christ and explain how that gospel takes root in the sinner, but they also define where the authority of the gospel resides and to what end the gospel is preached and proclaimed. Kaya mahalaga po ang 5 solas, hindi lang ito para masabing tayo ay reform, kundi ito ay dapat ay sinasabukan din natin sa ating mga sarili at ito din ang katuwang o nagbibigay ng mensahe na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ni Kristo. And our source is no other than the inscripturated Word of God or yung written Word of God ng ating Biblia. So let us look at brief history of Reformation. But tingnan muna natin yung bago magkaroon ng Reformation. So pumili lang ako ng dalawang maaaring kilala nyo na. Si John Wycliffe and then si John Hus or John Hus. So tingnan natin briefly yung buhay ni John Wycliffe. So he posed the abuses of Roman Catholic priest nung namulat siya sa katotohanan ng Ebanghelyo, realizing the great need for Bible translation for common people. So yun ang naging goal niya, mag-translate ng Bible para mas maintindihan ng mga tao. So bago pa ito, dumating si William Tyndale na siya nag-translate ng Bible from original languages, Hebrew and Greek, into the common language ng mga English. So, he translated the Bible for common people. He laboriously translated the Latin Vulgate into Middle English in 1382. So, ang pinagkaiba niya kay William Tyndale at saka Wycliffe, si Wycliffe, dinarasin niya yung Latin Vulgate while William Tyndale ay from the original language. And during that time, the Bible was prohibited and should never be in the hands of common people. Hindi pwede na mahulihan ka ng Biblia sa panahon nila or else you will be imprisoned, tortured, or even sentenced to death. Bakit? Bakit pinagbabawal at ayaw ng Roman Catholic? And by the way, during that time, ay powerful ang Roman Catholic Church. At kung ano yung pinag-uutos at tinuturo ng simbahang ito, yun ang pinatiniwalaan ng tao. Dahil wala na ang Biblia sa mga kamay ng mga pangkaraniwang tao. At kung meron mang Biblia, ay nasa Latin pa, hindi maintindihan ng tao. Kaya ayaw nila na matranslate ang Biblia sa common language or yung tinatawag natin hard language is their fear of loss of authority and influence. So malaki ang kapakinabangan nila dahil kung ano man yung kanilang utos ay ginagawa ng mga tao. Meron silang takot sa authority ng Roman Catholic Church.
So Wycliffe convinced the doctrinal error ng Roman Catholic. Na-witness niya ang corruption ng priest at ang illegitimacy ng papacy. So hindi na siya naniniwala sa Pope and his authority. Then he vehemently challenged the Roman Catholic doctrine and even the Pope. And he died in 1384 at the age of 64. In 1415, the Council of Constance declared him a heretic after his death. So, pagka-matay niya, tsaka dineclare na siya ay isang heretic. Heretic. And then in 1428, sa sobrang galit ng Roman Catholic sa kanya, Wycliffe's remains were exhumed, hinukay, at sinunod. At pagkasunog ay ikinalat pa yung abo sa River Swift in England. Then pumunta naman tayo kay Jan Hus or Jan Hus. He is a Bohemian scholar who was heavily influenced by the writings of Wycliffe. So, yan ang kanilang larawan. So, he declares that the doctrine of Roman Catholic is contrary to the Scripture, and he was persecuted by the Roman Catholic and asked him if he is willing to obey the Pope. Whose replied, yes, so far as they agree with the doctrine of Christ, but when I see the contrary, I will not obey them, even though you burn my body. So, makikita natin kung paano ginamit ng Diyos ang mga taong ito para ipangaral ang Ebanghelyo o kung ano ang pinakahulugan ng salita ng Diyos. At makikita din natin yung courage nila na kahit sa gitna ng mga persecution, sila ay nagpatuloy. So kung sa ating panahon ay maaaring hindi pa tayo nakakaranas ng matitinding persecution, pero sa ibang bansa ay nakakaranas sila ng matinding persecution. So, pero dapat maging handa pa rin tayo kasi ang panahon natin ay uncertain, hindi tiyak. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang gobyerno natin ay papayagan tayo na malayang makasamba sa ating dakilang Diyos. At hindi natin alam kung hanggang kailan tayo papayagan nila na maipangaral ang Ebanghelyo. Pero kung ating papansinin, may mga ilang batas na sinusubok na isingit like doon sa karapatan ng mga LGBTQ. Doon ay nakalagay doon na hindi ka dapat magsalita na maka-offend sa kanila. So it means that hindi mo pwedeng sabihin that homosexuality is sin or you will be sued. So, tayo ba'y nakahanda sa ganong mga maaaring mangyari? But kung ikaw ay captivated by God's Word and by His grace, we will stand firm in the midst of persecution. So, he was excommunicated, nilitis at ikinulong, and on July 6, 1415, he was burned at the stake. Sabi ng iba, si Jan Hus noong siya ay sinunog ng buhay, ay umaawit pa siya ng isang hymn ng papuri sa Panginoon. Then, alam ko, kilala niyo ito, si Martin Luther. So, Luther was born in Eisleben, Germany, noong November 10, 1483, to Hans and Margaret Luther, or Luther, in the Latinized rendering. So, ang kanyang education ay nagsumikap ang kanyang ama na si Hans para makapag-provide ng quality education for Martin Luther. Then Hans sent him
to Latin School and to the University of Erfurt to study law. And actually, he excelled at debates, kaya tinawag siya na the philosopher. And then he earned both the bachelor's and master's degrees in a short period of time. So, ganun katalino si Martin Luther. So, but merong turning point sa buhay ni Martin Luther nung siya ay papunta sa Wittenberg. So, Martin Luther was returning home from Erfurt when the thunderbolt struck nearby. When he was hurled to the ground in his sheer terror, Martin cried out to the patron saints of miners. Kasi kumidlat. At doon sa lakas ng kidlat na halos malapit sa kanya, ay nahulog siya doon sa kanyang sinasakyang kabayo. At sa takot niya, tinawag niya yung patron saints na si Saint Anne. Sabi niya, "Help me, Saint Anne, and I will become a monk." So doon na nagsimula. Then, on July 17, 1505, Martin Luther entered the strictest Augustinian cloister of Erfurt. He was constantly fear of God's judgment. Lagi siya talaga natatakot yung sa hatol ng Diyos. Lagi siya talaga nakikita niya ang kanyang sarili na puno ng kasalanan. At hindi niya mawari kung paano siya patatawarin ng Diyos na banal at matuwid na Diyos. So, naniwala, kaya nung pumasok siya sa pagiging monk, ay naniniwala siya na sa pamagitan noon ay ma-achieve niya yung life of peace. Magkakaroon siya ng kapayapaan. So, sabi ni Nate Pickwoodson, why were Protestant in introduction to the five solas of the Reformation? He said, he was obsessive, unrelenting, and legalistic about his religion. His lavish devotion to prayers, fasting, sleeping without blankets, punishing himself, etc. nearly cost him his life. He writes, ayon sa sulat niya ni Martin Luther, "I torture myself, and I inflicted upon myself such pain as I would never inflict again. Even if I could, if it had lasted much longer, I would have killed myself with vigils, praying, reading, and the other labors." So, seryoso siya sa pagiging monk. At he actually practiced as a physician dahil naniniwala siya na in this way ay ma-earn niya yung kapatawaran ng Diyos sa kanya. But still, he was heavily burdened. Bigat na bigat sa kanyang sariling kasalanan, tirelessly confessing his sins, at to the point na na-depress pa nga si Martin Luther. So, na-confess niya ito sa kanyang mentor na si Johann von Staupitz. But even his mentor's advice couldn't help him. Nanatili pa rin yung bigat na nararamdaman niya dahil siya isang makasalanan. At hindi niya talaga maalaman kung paano siya mapapatawad ng Diyos. And his problem was only worsened by his first Mass. Nung nagkandak na siya ng unang-una niyang Mass, at actually, nandun ang tatay niya, na una ay tutol sa kanya dahil ang gusto ng kanyang tatay ay siya yung maging abogado. So, isa sa audience niya ay ang kanyang tatay. Then his father had ridden in to join his son in his first Mass, along with 20 guests and a handsome gift for the monastery. So, usually ang monastery, yan ay talagang isolated. Nasa malayong lugar, sa bundungan. At andun yung monastery dahil naniniwala ang mga sa monasticism
na parang hindi sila magkasala, they have to isolate themselves from the rest of the people. Pero paminsan-minsan bumababa sila, syempre, bibili sa malengke, o kaya mangangalay sila. And some of them, maybe all of them, they devoted themselves sa pagiging mahirap. They believe na yung pagiging mahirap ito ay makapag-please sa Diyos. So that's the vow of poverty. So the pressure on Martin couldn't have been greater. At the start of the introductory portion, he was supposed to say, "We offer unto thee the living, the true, the eternal God." However, before he could utter the words, he froze in terror. His throat closed up. His lips began to quiver. Droplets of sweat began to form on his forehead. So, nagkaroon siya ng matinding takot dahil naniniwala siya na siya yung nakaharap sa Diyos at ang paniniwala nila sa Lord's Supper or Communion ay yung wine and bread ay naging aktual, yung wine naging aktual na dugo ni Kristo at yung bread ay naging aktual na katawan ni Kristo. So dahil sa galit ng kanyang tatay ay umalis, maaaring nakaramdam ng hiya na pinatawad na nga niya ang kanyang anak, tapos yung bang makikita niya na hindi pagmimisa ay hindi niya magawa ng maayos. Then, so dahil sa pagnanais ng kanyang mentor na si Staubitz na matulungan si Martin Luther sa kanyang kabigatan, sa kanyang spiritual misery, pinadala niya si Martin Luther sa Rome in 1590 for a pilgrimage. But it worsens his downward spiral, yung pabagsak niyang spiritual life. Climbing on his knees up the stairs of Pontius Pilate. Yun yung pinaniniwalaan nila at kinuha sa Jerusalem. Naniniwala sila na yung hagdan sa panahon ng graya ni Jesus Christ ay ito yung inakyatan ni Jesus Christ. So I don't know kung paano kinuha nila yung hagdan doon. But ito ay tinatawag na Scala Sancta or Holy Stairs. While habang siya ay nag-climb on his knees up to that stairs, he is reciting the Lord's Prayer for our Father. So, nung na siya sa taas, ito yung sabi niya, "Who knows if this is true?" Sino nakakaalam na totoo ito? Sino nakakaalam na totoo yung mga tinuturo sa indulgence and even and everything? So, then, later, he became the professor of theology in Wittenberg, Germany. He discovered the doctrine of justification when he studied the Romans, particularly in Romans 1:7, justified by faith. When he understood the text, he felt he was born again and had entered paradise. Then he realized the perversion of God's grace by the Roman Catholic and the sale of indulgences. So nakita niya itong indulgences, yung indulgence ay hindi turo ng Biblia. And even until now, the Roman Catholic have their indulgences. Hindi lang tulad noon na talagang for sale. Talagang kumbaga binebenta ng isang salesman. And later makikilala natin. So ang indulgences o indulgence ay official document granted by the Pope na madideliver ang
soul ng isang tao na nasa purgatory. Purgatory means purge, purify. So, ito yung mga nagkasala na hindi na pwede pang patawarin tulad ng pagnakaw. Yan ay kung siya ay namatay na hindi humingi ng tawad sa Diyos sa kanyang kasalanan. So, yun ang paraan para mabilis siyang makaakyat sa langit sa pamagitan ng pagbili ng indulgence, sa pananalangin ng mga priest. Okay? So, pero tandaan natin, even in the evangelical circle, may form ng indulgence and that is prosperity gospel. Kumbaga, kinakalakal ang salita ng Diyos, kinakalakal ang Ebanghelyo. And it's also a substitute the painful practice of penance with the payment of money. So that sale of indulgences have provided the repair and remodeling of St. Peter's Basilica in Rome. Malaki ang kinita nila. Kaya nagawa nilang i-renovate ang St. Peter's Basilica. At nakikita naman natin yan sa internet, yung ganda ng St. Peter's Basilica. At ito ay dahil sa matagumpay na pagbebenta ng salesman ng Roman Catholic na si John Tetzel. At kilalang yung kanyang sinabi para makonvince sa mga tao. As soon as the coin in the offer rings, the soul from purgatory springs. So dahil nga sa kakulangan ng kaalaman ng tao noon sa salita ng Diyos, at walang alam sa salita ng Diyos dahil wala ang Biblia sa kanilang mga kamay, naniniwala sila doon sa sinasabi itong si John Tetzel at ang Roman Catholic. Ngayon, dahil nakita niya ang corruption at sa pagbebenta ng indulgences, Martin Luther penned his 95 Theses, exposed the abuses of the Roman Catholic, and refuted the selling of indulgences. So on October 31, 1517, Martin Luther nailed his 95 Theses to the door of the castle at Wittenberg. Baka kayo magtaka kung bakit sa pinto. Dahil noon, yun ang bulletin board nila. Doon nilalagay yung announcement. Baka gawin niya. Baka sa Katoliko, magpawa sa pinto, magdidimanda kayo. Then, pero ang point ni Martin Luther dun sa 95 Theses na yun ay hindi to refute the other doctrines, but primarily yung indulgences. And in fact, Martin Luther at this point was trying to reform the church from within. So dahil may kumuha ng mga ng kopya ng 95 Theses at ito'y kumalag, even dumating sa Rome, nung una hindi ito binibigang pansin ni Pope Leo. Pero ito'y nabigyang pansin nung ito'y kumakalat na at marami nang naniniwala. Kaya sa panahon ito ay nag-engage si Martin Luther sa mga debates between him and delegates from Rome. Then in 1520, the papal bull was released and declared Martin Luther to be an enemy of the church. He was ordered to cease and recant his teachings within 60 days. But in 1521, Martin Luther was summoned to appear before the Diet of Worms. That's the German, that's Worms, not worms. And here, Johann Eck was asked to confirm that the writings on the table belong to him, which Martin Luther confirmed na sa kanya yung mga sulat na yun.
At in fact, sinabi pa nga, kulang pa nga yung nasa table na yan. So, Eck demanded that Martin Luther retract them or recant, bawiin ang lahat ng kanyang mga sinulat. But Martin Luther requested to give him a period of time to consider that matter. So, despite ng pagtutol ni Johann Eck, ay pinayagan naman siya. Then the following day, when again asked if he would recant, ito ang kanyang sinabi. Ito ang sinabi ni Martin Luther at I believe na ito ay familiar kayo. And I also believe that this is a defining moment. I agree with our defining moment ay itong time na ito. Ang sabi ni Martin Luther, since then, your serene majesty and your lordship seek a simple answer, I will give it in this manner, not embellished, unless I am convinced by the testimony of the Scriptures or by clear reason, for I do not trust either in the Pope or in councils alone, since it is well known that they have often heard and contradict themselves. So I am bound to the Scriptures I have quoted, and my conscience is captive to the Word of God. I cannot and I will not retract anything, since it is neither safe nor right to go against conscience. I cannot do otherwise. Here I stand. May God help me. Amen. So, mula doon sa kanyang salita, ang nangingibabaw doon is captive. His conscience is captive to the Word of God. He is convinced by the testimony of Scriptures. Are you convinced doon sa mga doctrines o tinuturo ng mga Scripture? Do you have a high view of the Scripture? Na everything, kung paano mo tingnan ang mundo, ay dapat ito ay ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi natin dapat isineset aside ang Word of God dahil hindi natin pwedeng sabihin wala itong kinalaman. But we should have a biblical view of events, biblical view of the world. Minsan, tayo mga Pilipino, when it comes to politics, nakakalimutan na ang Scripture. Nakakalimutan na. Laging, dito ako sa kulay na ganito, ito ako sa kulay na ganito. And it's sad to witness na to the point that they justify even it is wrong. Kumbaga parang they just follow yung sinasabi ng Machiavelli na make the ends justify the means. Na hindi pwede na gano'n ang paniniwala natin na kung makakabuti sa lahat, kahit masama ang paraan, tama yun. Hindi po pwede gano'n ang ating view. Kailangan ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Naniniwala ka ba na ang salita ng Diyos is the Scripture is infallible and inerrant Word of God? O kapag sinabi ng science ay agad-agad ka nang maniniwala and you will set aside the Scripture. At pag sinabi ng ganitong tao, agad kang maniniwala. And even in our leadership, it should be grounded sa salita ng Diyos. Maging sa ating tahanan, maging sa mga trabaho ninyo, dapat nakabase ito sa kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. The Bible is the very Word of God. It doesn't contain the Word of God, but it is the very Word of God. So when the Bible speaks, God speaks. And you open your Bible, you open the very Word of God. So like Martin Luther, sana ganun tayo ka-courageous.
And then after this trial, Martin Luther went into hiding for a time. Pinoprotektahan siya ng kanyang mga kaibigan. Itinago siya sa isang castle. During that time, doon niya tinranslate ang Bible into German language. And by God's providence, doon din yung taon o panahon na nagkaroon na ng printing machine. Kaya mabilis na kumalat yung mga copies niya at even the copies of the Scripture. So about the Protestant Reformation, but the events of 1517 to 1521 marked the first true break from Rome, and the Protestant Reformation was born. The Reformation did not stay only in Germany. It would soon spread to Switzerland with the work of Ulrich Zwingli, to France through John Calvin and Theodor Beza, to England through William Tyndale and Thomas Cranmer, and to Scotland through John Knox. So until now, ay patuloy pa rin ang Reformation. Reformation still matters. That is why there are godly men who were used by God to advance the cause of Reformation. Not to advance the division of the church, but to advance the cause of Reformation. Kaya yung mga minor issues or doctrines ay dapat unite to agree to disagree. Let us accept our differences, but as long as the gospel does not being affected, then there is a reason to be united as one body of our Lord Jesus Christ. So the Reformation is the rediscovery of the gospel. So hanggang ngayon, lalo na ngayon, we are in darkest time. We are in postmodern world na kung saan mix ang science and mysticism at uso ang relativism na kung anong paniniwala mo, igagalang mo yan. Kung anong paniniwala ko, igalang mo yan. Kung ano yung paniniwala mo, yan ang truth. At ito paniniwala mo, and this is the truth. Huwag mong i-impose sa akin yung truth na yan. But remember the exclusivity of Christianity. So, the Reformation had a different impact on moral, intellectual, and cultural aspects. But it was primarily theological. Hindi natin maalis yung malaking legacy ng Reformation. Nagkaroon ng karapatan ng mga kapapagyan sa Europe, and even nagkaroon ng pagbabago sa political climate sa Europe during that time. Pero ang higit ay yung rediscovery of the gospel. Yung Bible was translated in the heart language of the common people. And even now, we are the heirs of the Reformation. Marami ng mga Bible na translate into our common language. At kahit ang mga bata ay maunawaan ang salita ng Diyos. Regarding the 5 solas of Reformation, the rediscovery of the gospel by the Reformers answers the question how to be right with God. The Reformation declares the 5 solas. Alam na natin ito, but we need to refresh ourselves of these 5 solas. Sola Scriptura, Scripture alone. Sola Gratia, grace alone. Sola Fide, faith alone. Solus Christus, Christ alone. Soli Deo Gloria, to God, to the glory of God alone. So itong 5 solas ito nag-expose ng mga errors pa ng Roman Catholic. Na
ang source at ang dapat lang paniwalaan ng tao ay walang iba kundi ang Word of God. Kapag wala sa salita ng Diyos, hindi natin ito dapat paniwalaan. If you really believe if you really believe sa sola Escritura, ito ang iyong lamang pamantayan sa buhay at sa iyong pananampalataya. You will reject any beliefs kung wala sa Scripture. Nakita din natin sa salita ng Diyos that the salvation is by grace alone. Sa Book of Romans, the magnum opus of Apostle Paul, yung exposition niya ng gospel sa Book of Romans. And yan yung isa sa favorite book sa Bible. The letter of Paul to the Romans. Then, the sola fide, faith alone. Yung justification by faith alone in Christ alone. Then, solus Christus, Christ alone, na walang ibang way ng salvation at walang ibang tagapagligtas at walang ibang mediator kundi tanging si Jesus Christ lamang. He is the mediator between God and man. Hindi ito tulad ng paniniwala ng Roman Catholic na ang comediatrix, may mediatrix si Jesus Christ at iyon ay si Mary. But even sinasabi nila na si Jesus Christ is not co-redemptrix. Well, ang iba nag-celebrate at least daw may konting step. But actually, that's not. Napakaliit, sobrang liit pa. Dahil hindi nila i-renounce ang mga kanilang dogma. Yung ex-cathedra nila na nagiging official doctrine ng Roman Catholic, hindi nila yan babaguhin. So, sa pagtatapos, let me quote Michael Horton from the Solas of the Reformation, yung chapter na para sa kanya, from the book written by James Boyce and Benjamin E. Sasse, Here We Stand. To that end, we affirm the solas on this of the Reformation, on the Scripture, on Christ, on the grace, on faith, and to God alone, Lord. We are similarly convinced that each of these declaration is threatened even within the very moment that stands in the line of direct spiritual descent from the Reformation. Therefore, we, like our forebears, must make our confession before the church and the world. So, hindi natin dapat i-compromise ang 5 solas. Ito ay napakahalagang doctrine for us. At ito ay dapat ibinabahagi to those na hindi pa nila naiintindihan ang 5 solas of Reformation or the true gospel. Lovingly and gently, tulungan natin yung mga ibang churches to understand these 5 solas. So, let us pray. Dakilang Diyos na marami na salamat Panginoon sa oras ng ito. And we pray, O God, to help us to continually declare the 5 solas na itinuro ng mga reformers kung sila'y namubuhay ng now we are the heirs of Reformation, and help us to carry the torch and advance the cause of Reformation. Salamat po marami sa pangalan ni Jesus. So, at this moment, may question po ba kayo? Or
Anything to share? So Lord willing, by next following Sundays, we will focus on each solas. And the first one is the sola SPP, the source of knowledge of God and philosophy. So baka kung may question kayo or gusto i-share, wala po talaga? Sige po. Kung wala po, history na. Kung wala po, ay dito po nagtatapos ang ating Sunday school. Salamat, Pastor. Sana kayo ka na. Meron po kami ng sabi natin ngayon. Salamat sa Panginoon. Gumana ang Panginoon sa kasikayan. Yung reporter, ginamos na yung Panginoon dahil tayo ay 150 years tayo sa ilalim ng Catholic. Yung mga naging reporter natin yan, sila yung mga nakabilang sa kanila, sila yung mga pari na lumabas. Na ginamit ng Panginoon mismo doon sa kanilang profession, yung Bible. Kaya ni Martin Luther sa kanyang pagtuturo ay nakuha rin niya yung talagang tuloy kaligtasan. Ginamit sila sa pagkatranslate ng Bible. Kaya kung tayo may mga Bible tayo, kaya ang gawa. Sila hindi pa sila ginamit sila ng Panginoon para tayo ay matuto. Ang kalagayan ng Biblia na sarili natin ng buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Inaalala natin ito dahil hindi magandang pangyayari din sa buhay ng Kristiyano na ginamit sila gumawa ang Panginoon sa kanisayan para mawala natin ng malulog ng Panginoon ay kapahali sa lahat ng mga kasalanan lahat sa lahat ng mga oras. Mawit po na tayo isa bago tayo galas na po tayo masabi po tayo galas na o mawit po na tayo isa. Hymn number 80. Hymn number 80.
So isang magandang tanghali o araw po, umaga po sa ating lahat. Kami po ay naparito dahil sa mahalagang hakbang. Ito yung hakbang na biblikal, hakbang, proseso na naayon sa turo ng Biblia at sa providensya ng Panginoon ay malungkot man kami na alam ko mas malungkot po kayo na nawala si Pastor Fidel. Para sa inyo po information, ako po yung nangunguna sa gawain sa Florida Blanca, Pampanga. Kasama ko si Pastor Fidel dito. At nais ko pong ibahagi sa inyo yung plano namin ni Pastor Fidel, at ito nga yung pagkakaroon ng covenanting, church covenanting. Hindi madali para sa akin dahil sa mga ganitong usapin ay dapat may kausap akong pastor, pero dahil nga nawala si Pastor Fidel ganun pa man, ako ay nagpapasalamat sa Diyos dahil ang lahat naman ng ito ay hindi natatapos sa kamatayan ni Pastor Fidel. Ito ay gawain ng Diyos, at dahil gawain ng Diyos ito, isusustain niya ito, ipagpapatuloy niya ito. Nandito po kami to formally lay down o ipaalam at ihingi sa iglesia ito, Lumban Reformed Baptist Church, na payagan kami to go through with this church covenanting. At bago nga po yun, ay meron tayong mga series na processes na gagawin katulad ng interviews. Isa sa mga rason bakit nandito po kami, kasi gusto namin buksan ang aming buhay at sa pamamagitan ng mga testimonya ng aking mga kapatid ay may mailahad nila sa iglesia ito ang kanilang karanasan sa kaligtasan. Kaya kami ay nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng iglesia ito na hindi ko nagpabaya sa amin. Wala man si Pastor Fidel, pero hindi ko nagpabaya ang iglesia ito. Kaya salamat sa Diyos. Yun po yung pakay ko bilang nangunguna sa aking mga kapatid galing sa Pampanga. Dalangin ko na ito ay tanggapin nyo, at ito ay para sa kalalagong ng gawain ng Diyos. Hindi gawain ko, hindi pangalan namin, kundi mas magpapalaganap pa ang Ebanghelyo sa lokal ng munisipyo ng Florida Blanca sa Pampanga. Kaya, yun lang po sa ngayon. May question and answer ba ito? Ayun, so, yun po yung pinakapakay namin. No? Kasi kanina may mga nagtatanong na rin, ano po yung gagawin ba? Ganun. So para maliwanagan din ang iba, yun po yung pakay namin. To formally ask, to grant us our desire na magkaroon po ng church covenanting. So praying ako na ibigay ng iglesia ito sa amin. At kaya na nagsabi ni Pastor Robert, ito ay patungkol sa 5 solas. Lalo may panagana, may pinagana, mag-progress pa ang Ebanghelyo.
Yun lang po. At mamaya, magkakaroon po kami ng mga series of interviews. Kasama po ang iglesia at ang aking po mga miyembro. So, handang-handa na sila sa mga tanong nyo. Pero, makiusap ko lang naman. So, handang-handa po yung mga kapatid natin. At nakikita ko, handang-handa na rin yung tingin ko no, sa pagkain ng mga galon-galon ko. Ayun. So, Sikon? Okay na po. Ready na ba ang lunch? Mag-pray na po tayo. Kaya na tayo. Mamaya na po yung susunod ang gagawin. Panalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa butihin niyo, sa iglesia ito. Hindi sa libog na po yung ginagamin. Sa Lutero, sa iglesia. Nakasama namin sa Romaling. Pangalaman ko naman, kayo po sa mga muna. Ang gawain, pagpalain niyo po at pag-ulis siyang gamitin sa aming lugar, sa pagpalagan sa program ng Evangelio para sa itutuloyan at ikinatakilan ng pangalan namin. Salamat po sa pagkaingalod niyo. Sa iyo po namin inilalaban namin ang biyayang galod po sa amin. Kalakasan po namin ito at patuloy mo magtulungan sa nagagawin pa sa buong araw ito. Kung hati ka namin Panginoon, dalangin po namin sa aming Panginoon Jesus. Hindi na po tayo